Kaya nga po yun ang number 1 natin, nasa Kanya ang buhay. At ang sabi po dito sa John chapter 14 verse 6, basahin po natin ng John 14 verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Kaya nga po, maliwanag na sinasabi na si Jesus ang daan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Walang ibang pangalan sa silong ng langit. Pangalan lamang ni Jesus. Kaya hindi na po natin kailangan na tumawag pa ng mga kung sino-sino para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pangalan lang ni Jesus ang tatawagan natin para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? At ang sabi pa po dito, sa John chapter 15, verse 1, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang magsasaka." So si Jesus ang totoong puno ng ubas. At ang kanyang Ama ang magsasaka. Kaya nga po yun ang question po dito, bakit kinakailangan manatili tayo kay Jesus? Dahil siya po ay nagbibigay ng buhay. At number 2, tama lang na lumago tayo sa Kanya. Yun po ang sabi na kailangan daw tayo po ay lumago sa Kanya. Ang sabi po dito ay, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay iniaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo tayong magbunga. Ipinapakita po doon na kailangan po na tayo bilang isang Kristiyano ay lumalago. Na tayo po ay, kung baga, pag sinabing inililinis, may paglilinis na nagaganap. Tinatapyasan, yung baga, parang ando na naglalagay ng panglaban sa mga insekto, na ando na may pagkukultivate na ginagawa. Yun po yung nararanasan ng mga bawat Kristiyano, na tayo ay hinuhubog, sinasala at pinapadaan sa apoy para tayo po ay magbunga. Amen? At sasabi pa po dito sa salita ng Diyos na kailangan daw natin ay number 3 ay kailangan upang tayo ay makapamunga. "Kayo may natili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo ay maliban na kayo'y manatili sa akin." So, nagbubunga lamang ang isang Kristiyano kung nakakabit sa puno, at si Kristo ang puno na kailangan manatili tayo. Nagbubunga tayo. Amen? At ang sabi pa po dito sa salita ng Diyos, siya ang ating puno. "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." So, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa puno na si Jesucristo. Amen? Kaya dapat check natin ating sarili kung tama ba yung pagkakaduktong natin, at kung tayo ba ay nakaduktong sa puno ng ubas. Amen? At ang sabi pa po dito ay kailangan upang hindi tayo matuyo at itapon sa apoy. Dahil ang sabi po dito sa 6, "Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis apoy at mga susunog." So kung hindi tayo mananatili sa Panginoong Hesus, kung hindi
kung hindi tayo susunod sa Kanya, magpapasakop, magpapahubog, at pasanin ang ating pasa ng ating cross, at sumunod sa Kanya, ibig sabihin, katulad tayo ng mga sanga na matutuyo at titipunin at ihahagis sa apoy at susunugin. Yun na yung sinabi na yung susunugin, ito yung dagat-dagatang apoy, susunugin. Kaya nga po yun nga po ang sabi dito na kailangan daw. So, ano ang ibig sabihin na manatili tayo kay Jesus? Ang ibig sabihin ay manatili kay Jesus ay ang pananatili sa Kanyang mga salita. Manatili tayo sa Kanyang salita. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Magbasa tayo ng Biblia. Tayo lagi ay manalangin. Manampalataya tayo sa buhay natin. At panghahawakan natin yung mga pangako niya. Yung po yung ipinapakita dito. At ang sabi pa po dito, ano ba ang mga dahilan kung bakit may mga hindi nananatili? So may mga reason pala kung bakit hindi nananatili ang isang nakaduktong sa sanga. Una, hindi talaga sila sa Diyos. Basahin po natin ang 1 John 2:19. Sabi po dito sa 1 John 2:19, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So, ang mga hindi nananatili kay Jesucristo ay sila yung mga lumalabas sa kawan ng Diyos. Yung talagang tumalikod na walang interes na maglingkod, sumunod, magsimba at mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya hindi sila nanatili, umaalis. Kaya, at ang sabi pa po dito sa pangalawa, mahal nila ang sanlibutan. Ang sabi po dito sa 2 Timothy 4:30, 2 Timothy 4:9, ang sabi po dito, magsikap kang pumarini na madali sa akin. Sabi po sa 2 Timothy 4:9, sapagkat pinabayaan na ni Demas, palibhasa inibig niya ang sanlibutan. Ito at napasa Thessalonica, si Creste ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. Parang in-example dito si Demas na kasama ni Paul sa pagmimission. Iniwan siya ni Demas kasi mas pinili yung sanlibutan. Ano ba yung nandito sa sanlibutan? Andito yung kasiyahan, andito yung mga lust of the eyes, karangyaan, andito yung talagang the pride of life, yung makakapag-satisfy, yung makakapagkontento ng desire ng flesh. Yun po yun yung ipinapakita dito na makikita natin na kumbaga yung mga hindi nananatili kay Jesucristo ay sila yung umiibig sa sanlibutan. At number 3, ang sabi pa dito, isa sa rason kung ba't hindi nakakapanatili, hindi nila pinangahawakan ang salita ng Diyos. Hindi daw pinangahawakan ang salita ng Diyos. Basahin po natin sa 2 Thessalonica chapter 2:10. Ang sabi po dito sa 2 Thessalonica 2:10, at ang buong daya na kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Ano po ang ibig sabihin ng talata na ito?